Darating ang araw na luluhod ang asawa ko sa gitna ng kalsada, basang-basa sa ulan at namamalimos ng kahit katiting na awa. Masasaksihan ko kung paano kakalad ka rin ng mga pulis ang kanyang kulasisi habang humihiyaw sa kahihiyan. At makikita ko ang mapagmataas kong biyenan na wala ng kahit isang sentimo sa kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, hindi ako iiyak. Ningiti ako ng napakatamis habang hawak ang susi ng isang imperyong hindi na nila kailanman maaabot. Pero bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang gabing ito. Ang gabi, kung kailan ang 10 taon ng aking pagiging asawa ay naging abo sa isang iglap. Isang misteryosong mensahe ang natanggap ko kanina. Isang link na naglalaman ng katotohanang matagal nilang itinago sa akin. Isang maikling pangunusap mula sa aking asawa ang bumasag sa katahimikan ng marangyang restaurant kung saan ko siya hinihintay. Magtiis ka naman? Maricel, kaunting pera lang ito para sa danggal ng pamilya natin. Huwag kang maging madamot sa nanay ko. Iyan ang huling voice message ni Rafael na paulit-ulit kong pinapakinggan habang nakatingin sa 2 baso ng mamahaling alak sa aking harapan. Ngayon, ang aming ika-10 anibersaryo. Suot ko ang itim na bestida na binili ko gamit ang sarili kong sahod, habang ang mesa ay napapaligiran ng mga mababangong kandila na tila nagluluksan na rin sa akin. Kanina pa dapat nandito si Rafael. Pero ang tanging kasama ko ay ang video na ipinadala ng isang hindi kilalang tao. Sa screen ng aking cellphone, kitang-kita ko ang aking asawa sa loob ng isang madilim na silid, nakayakap sa isang babaeng kilala ko bilang si Bianca. Hindi sila nag-uusap tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa akin. Naririnig ko ang bawat tawa nila habang pinagpaplanuhan kung paano kukunin ang huli kong ipon para pambayad sa utang sa sugal ng kanyang ina. Naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Doña Lourdes, ang aking biyenan, ay kislap-kislap sa screen. Huminga ako ng malalim bago ito sinagot. Wala nang hello, wala nang po. Maricel, bakit hindi ka pa nagpapadala ng pera? Ang boses ng matanda ay matalim at puno ng utos. Kailangan ko ng 500,000 ngayon din. May mga kolektor na naghihintay dito sa labas ng mansyon. Huwag mong sabihing nagmamatigas ka na naman. Tandaan mo, kinuha ka namin mula sa hirap. Kaya utang na loob mo sa amin ang lahat ng tinatamasa mo ngayon. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Ang dating Maricel ay hihingi sana ng tawad at agad na maglilipat ng pera. Ang dating Maricel ay maiiyak sa takot na mapagalitan. Ngunit ang Maricel na nakaupo sa restaurant na ito ay wala nang nararamdamang anuman, kundi ang matinding lamig ng lohika. Tumingin ako sa orasan sa dingding. Mayroon na lamang 15 minuto bago magsarado ang bangko para sa mga online transfer. Isang deadline na magpapabago sa lahat. Iha, nakikinig ka ba? Muling sigaw ni Lourdes. Sinasayang mo ang oras ko. Ipadala mo na ang pera o pagsisihan mo ito kapag nalaman ni Rafael na pinababayaan mo ang pamilya niya. Tapos na po ba kayo? Ang tanging sagot ko. Ang boses ko ay kalmado, ni walang panginginig. Nasa anibersaryo po namin ako ni Rafael. Kung kailangan niyo ng pera, bakit hindi niyo hingin sa anak niyo? Ayon sa huling balita ko, marami siyang pambili ng mga mamahaling regalo para kay Bianca. Natahimik ang kabilang linya. Ramdam ko ang gulat ni Lourdes, ang pagkabulo niya sa kanyang sariling laway. Hindi ko na siya hinintay na makasagot. Ibinaba ko ang telepono at mabilis na tinawagan ng aking abogado. Habang hinihintay ang pagsagot nito, nakita ko ang pagpasok ni Rafael sa restaurant. Hingal na hingal siya. May hawak na isang pirasong rosas na tila kinuha lang sa kung saan. Ang amoy ng pabango ng ibang babae ay kumapit sa kanyang korbata. Isang amoy na dati ay hindi ko napapansin, pero ngayon
ay kasing angsang ng nabubulok na basura. I'm so sorry. Hon, sobrang gulo sa EDSA. Alam mo naman ang traffic. Ang sabi niya habang pilit na humahalik sa aking pisingi. Umiwas ako ng bahagya at itinuon ng atensyon sa aking cellphone. Bakit ganyan ang tingin mo? Galit ka ba? Sige na, let's order. Gutom na ako. Hindi ako kumibo. Pinanood ko ang bawat galaw niya, ang pag-aayos niya ng kanyang buhok, ang pagkukunyari niyang tinitingnan ang menu, at ang pagnanakaw niya ng tingin sa kanyang cellphone na walang tigil sa pagtunog. Alam kong si Bianca ang tumatawag. Alam kong kailangan nila ng pera para sa kanilang susunod na bakasyon na ako rin ang magbabayad. Rafael, tawag ko sa kanya. Tumigil siya at tumingin sa akin. Wala na ang pera. Kumunot ang kanyang noo. Ang peking ngiti ay dahan-dahang nawala. Anong ibig mong sabihin? Sinabihan ka na ni Mama, 'di ba? Kailangan lang namin ng panandaliang cash para sa investment. Hindi mo ba naiintindihan? Ininom ko ang huling patak ng wine sa aking baso at tumayo. Inilipat ko na ang lahat ng laman ng joint account natin sa isang hiwalay at protektadong fund. Wala ka nang makukuha kahit isang sentimo. At bukas na bukas din, asahan mo ang pagdating ng mga dokumento mula sa aking abogado para sa paghihiwalay ng ating mga ari-arian. Tumayo rin si Rafael. Ang mukha niya ay namumula na sa galit at kahihiyan dahil sa ilang taong nakatingin sa aming lamesa. Ano bang pinagsasabi mo? Maricel, nababaliw ka na ba? Utang namin ang perang yon. Mapapahiya kami sa buong pamilya. Mas mabuting mapahiya kayo kaysa sa patuloy akong maging tanga, ang malamig kong sagot. Kinuha ko ang aking bag at hinarap siya ng malapitan. Huwag mo na akong susubukan pang tawagan. Tapos na ang 10 taon ng iyong swerte. Rafael, magmula ngayon, matututo kang mamuhay sa kung ano lang ang kaya mong kitain at alam nating dalawa na wala iyon. Lalakad na sana ako palabas nang bigla siyang humawak sa aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Hindi ka makakaalis ng ganito lang, asawa, kita. Ari-arian kita. Wala kang karapatang gawin ito sa akin. Tumingin ako sa kanyang kamay. Pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Walang takot. Walang luha. Sa halip na magmakaawa, itinaas ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang video na ipinadala sa akin kanina. Ang kanyang mukha habang hinahalikan si Bianca ay malinaw na malinaw sa screen. Bitawan mo ako, ang utos ko. O sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Ang videong ito ay nasa front page ng social media ng bawat kliyente ng kumpanya nyo. Dahan-dahang lumuwag ang pagkahahawak niya. Ang takot na nakita ko sa kanyang mga mata ay ang pinakamasarap na regalong natanggap ko sa aming anibersaryo. Lumakad ako palabas ng restaurant na may tuwid na likod, habang hinihintay ko ang aking sasakyan sa tapat ng hotel. Muling tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Good job, Maricel. Pero maghanda ka. Ngayong nalaman na nilang wala na silang makukuha sa'yo, gagawin nila ang lahat para makuha ang huling bagay na iniwan ng tatay mo sa Batangas. Huwag kang lilingon. Hindi ako lumingon. Pero naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Isang puting sasakyan ang dahan-dahang umalis sa tapat ng restaurant. Sinusundan ang bawat galaw ko. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat lihim ng aking pamilya? At ano ang tunay na halaga ng lupain sa Batangas na pilit itinatago ni na Rafael at Lourdes sa akin? Habang umaandar ang aking sasakyan palayo, isang text message ang pumasok mula kay Victoria, ang aking abogado. Maricel, may problema. Ipinakita sa akin ang mga dokumento. Hindi lang utang ang kinuha nila sa pangalan mo. Isinangla rin nila ang titulo ng lupain sa Batangas gamit ang isang peking pirma. At ang deadline ng pagbabayad sa makalawa na.
Napahawak ako ng mahigpit sa manibela. Ang bomba ay hindi pa pala ganap na sumasabog. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Balang araw, tatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking bagong opisina sa Batangas. At pagmamasdan ko ang aking sarili, isang babaeng hindi na kailanman muling maluloko ng kahit na sino. Panonoorin ko ang aking asawang manluloko at ang aking biyenang sakim habang pilit nilang kinakatok ang aking pinto. Nagmamakaawa para sa isang pagkakataong itinama ang lahat. Ngunit tanging katahimikan ang isasagot ko sa kanila. Ang lahat ng luha na hindi ko iniyak ngayong gabi ay magiging gintong barya na magpapatumba sa kanilang lahat. Ngunit bago ang rurok ng aking tagumpay, kailangan ko munang lasapin ang pait ng katotohanang ang taong tinuturing kong kapatid ay siya palang ahas na nagmamanman sa bawat hininga ko. Nasaan ang folder na ito? Alam kong nandito lang yon sa loob ng safe. Iyan ang boses ni Joy, ang aking matalik na kaibigan mula pa noon kolehiyo, na umalingaw-ngaw sa loob ng aking kwarto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang nakaluhod sa sahig. Pawis na pawis, habang pilit na kinakalikot ang aking personal na vault. Ang kanyang mga kamay na dati ay humahawak sa akin tuwing ako ay malungkot. Ngayon, ay abala sa pagnanakaw ng aking mga lihim. Hindi ko naramdaman ang gulat. Naramdaman ko ang isang uri ng kumpirmasyon. Ang lahat ng hinala ko ay unti-unti nang nabubuo sa isang malinaw at nakakasulasok na larawan. Friend Maricel, bakit ka nandito? Ang boses ni Joy ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa akin at sa bukas na vault. Akala ko nasa anibersaryo niyo pa kayo ni Rafael. Nag-aalala lang ako sa'yo kaya pumasok ako rito. Alam mo namang, gabi-gabi kitang tinitignan para siguraduhing okay ka. Dahan-dahan kong isinara ang pinto at inilabas ang aking cellphone. Pindot ko ang record button bago ko siya hinarap. Ang aking mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi matitibag ng kahit anong acting niya. Gaano kalaki ang ibinabayad sa iyo ni Bianca para gawin ito, Joy? Tanong ko sa isang malumanay na tono. Sapat na ba yon para ibenta mo ang 10 taon nating pagkakaibigan? O sadyang gurahin ang talagang presyo ng iyong danggal? Tumayo si Joy. Pilit na inaayos ang kanyang gusot na damit. Anong Bianca? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ginagawa ko ito para sa iyo. Sabi ni Tita Lourdes, may itinatago ka raw na pera na dapat ay pambayad sa utang nila. Gusto lang kitang tulungan para hindi kayo mag-away ni Rafael. Hindi ako nakikipag-away. Joy, tinatapos ko na ang lahat. Sagot ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At wag na wag mong babanggitin ang pangalan ng biyenan ko na tila ba ikaw ang tagapagtanggol niya? Alam kong ikaw ang nagpapadala ng impormasyon kay Bianca tungkol sa bawat appointment ko, bawat transaksyon ko, at bawat sentimong kinikita ko. Bago pa man makasagot si Joy, bumukas ang pinto at pumasok si Elena, ang aking sister-in-law, na may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Ang uri ng tingin na ibinibigay mo sa isang taong sa tingin mo ay talunan na. Hayaan mo na ang drama. Joy, huli na ang lahat para sa babaeng ito, sabi ni Elena habang sumisimsim ng alak. Maricel, huwag ka nang magmalinis. Alam naming nakuha mo na ang pera mula sa insurance ni Papa. Ibigay mo na sa amin ang share namin. Hindi ka karapat-dapat sa perang yon dahil hindi ka naman tunay na pamilya. Isang hamak na asawa ka lang na binuhay namin sa karangyaan. Isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Isang tawang puno ng pangungutya. Karangyaan ang ibig mong sabihin ay ang karangyaang ako ang nagpatrabaho gabi at araw habang kayo ay abala sa pagsusugal at pamimili, Elena. Alam kong ninanakawan mo ang kumpanya ng pamilya nyo. Mayroon akong mga kopya ng bawat resibong dinoktor mo. Namutla si Elena. Muntik nang mabitawan ang kanyang baso.
Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging mabigat. Tanging ang tunog ng aircon ang naririnig. Sa gitna ng tensyon, umalingaw-ngaw ang malakas at otoridad na boses ni Doña Lourdes mula sa pinto. Tama na yan, Maricel. Sumunod ka sa akin sa sala. Nayon din. Pumunta kami sa sala kung saan naghihintay si Rafael. Nakayuko siya. Tila isang batang napagalitan, pero alam kong nagpapanggap lang siya para makuha ang gusto ng kanyang ina. Ang kapaligiran ay puno ng amoy ng mamahaling insenso na paborito ni Lourdes. Isang amoy na dati ay nagpapakalma sa akin, pero ngayon ay nagpapasuka na. Maricel? Anak? Simula ni Lourdes. Ang boses niya ay biglang naging malambot. Ang sikat na gaslighting technique na ginagamit niya sa loob ng maraming taon. Alam mo namang mahal na mahal ka namin bilang tunay na anak. Ang utang na loob mo sa pamilyang ito ay hindi matatawaran. Pinakasalan ka ng anak ko kahit wala kang pangalan. Ngayon, kailangan ka namin. Isang pirma lang sa dokumentong ito at maliligtas ang dangal ni Rafael. Inilapag niya sa harap ko ang isang kasulatan. Isang dokumento para sa pagsasangla ng lupain sa Batangas. Ang lupaing iniwan ng aking ama na akala ko ay ligtas na. Utang na loob, ang mahina kong tanong, habang tinitignan ang bawat isa sa kanila. Ang utang na loob ba ay ang pagpapakain sa asawang may kulasisi? Ang pagbabayad sa utang sa sugal ng biyenan? O ang pananahimik habang ninanakawan ako ng sarili kong kaibigan? Tumingala ko at tiningnan sila ng diretso sa mga mata. Rafael, alam kong pirma mo ang nasa pekeng dokumento sa bangko? At alam kong ikaw, Mama, ang nag-utos sa kanya, Joy, Elena, lahat kayo ay mabulok sana sa pagsisisid sa sarili ninyong kasinungalingan. Tumayo ako at bago pa sila makakilos, kinuha ko ang aking bag. Hindi ako pipirma at ang perang sinasabi nyo, ginamit ko na para bayaran ang pinakamagaling na private investigator sa bansa. Bukas, malalaman ng buong mundo kung anong klaseng pamilya ang itinatago nyo sa likod ng inyong mga pangalan. Huwag kang mangahas, Maricel. Sigaw ni Rafael. Akma akong susugurin. Ngunit tumigil siya nang makita ang aking kalmado at matapang na tindig. Wala kang mapupuntahan. Wala kang kahit sino. Doon ka nagkakamali, Rafael. Ang huli kong sabi bago ako lumakad palabas ng mansyon. Meron akong sarili ko. At yon ang hinding-hindi nyo makukuha. Sumakay ako sa aking sasakyan at mabilis na pinaandar ito palayo sa impyernong yon. Habang nagmamaneho, isang tawag ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero. Ang boses sa kabilang linya ay malalim at pamilyar si Daniel. Ang aking pinsan mula sa Batangas. Maricel, kailangan mong bumalik dito ngayon din. Binuksan nila ang lumang bodega ng tatay mo. May nakita kaming mga dokumento rito. Mga dokumentong magpapatunay na hindi aksidente ang pagkamatay ni Tito. At si Rafael. Ang pangalan niya ay nakasulat sa huling insurance claim ng tatay mo. Napaapak ako sa brake ng aking sasakyan. Ang tunog ng gulong na kumakasgas sa aspalto ay tila isang hiyaw ng katarungan. Ang aking hininga ay bumilis. Ang aking puso ay tumitibok ng malakas sa loob ng aking dibdib. Ang pagtataksil ay mas malalim pa pala sa inaasahan ko. Hindi lang pera ang kinuha nila sa akin. Kinuha nila ang buhay ng aking ama. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa loob ng sasakyan. Pero sa loob ko, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Isang apoy na tutupok sa bawat isa sa kanila. Ang Batangas ang magiging libingan ng kanilang mga kasinungalingan sa gitna ng kadiliman ng kalsada patungong Batangas. Naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking dibdib, hindi dahil sa pait ng pagtataksil, kundi dahil sa nagbabadyang katotohanang baka ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya ring kumuha sa buhay ng aking ama. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela.
Ang bawat kurbada ng daan ay tila isang paalala na sa bawat pagliko ko, palayo ako sa pagiging biktima at papalapit sa pagiging hukom. Darating ang araw na ang amoy ng kapeng barako na ito ay hindi na magiging simbolo ng pakikiramay, kundi magiging amoy ng tagumpay na tatapos sa kanilang lahat. Ang boses ni Daniel sa telpono ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Isang insurance claim, isang aksidenteng tila sadyang ginawa. Pagdating ko sa aming lumang tahanan sa Batangas, ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang na mahinanghuni ng mga kuliglig. Hindi ko na pinatay ang headlight ng aking sasakyan. Hinayaan ko itong magbigay ng liwanag sa madilim na bodega kung saan naghihintay si Daniel at si Father Gabriel. Ang lumang kahoy na pinto ng bodega ay dahan-dahang bumukas. Lumilika ng isang mahabang anino na tila nag-aanyaya sa akin na pumasok sa nakaraan. "Maricel, salamat at dumating ka agad," bungad ni Daniel. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay pagod, pero gising na gising. Hindi na kami makapaghintay hanggang bukas. Ang mga dokumentong ito, kailangan mong makita. Inilapag ni Father Gabriel ang isang lumang itim na envelope sa ibabaw ng lamesang gawa sa Nara. "Hija, ang katotohanan ay may sariling paraan ng paglabas. Nung pumanaw ang iyong ama, may mga bagay na hindi ko sinabi sa'yo dahil natatakot akong hindi mo pa kaya. Pero ngayon, nakikita ko sa iyong mga mata na handa ka na." Binuksan ko ang envelope. Ang unang papel na nakita ko ay ang huling testamento ng aking ama. Pero meron itong kalahip na isang lihim na codicil, isang karagdagan, na hindi kailanman naisama sa probate. Sa dokumentong yon, malinaw na nakasaad ang buong kooperatiba ng kape at ang lupain sa paligid nito ay direktang ipapamana sa akin at sa akin lamang. Ngunit ang mas nakakapanghina ng tuhod ay ang sumunod na papel. Isang loan application mula sa bangko. May petsang isang linggo bago mamatay ang aking ama. Ang collateral, ang lupain sa Batangas, at ang nakapirma bilang guarantor. Si Rafael. Paano ito nangyari? Ang mahina kong tanong habang hinahaplos ang papel. Paano nakapirma si Rafael dito gayong wala pa kaming isang taong kasal noon? At ang pirma ni Papa, hindi ito ang pirma niya. Masyadong maayos, masyadong kalkulado. Iyan ang sinasabi ko sa iyo, Maricel. Paliwanag ni Daniel habang itinuturo ang isa pang dokumento. Ito ang insurance policy ni Tito. Nagbayad ang kumpanya ng 10 milyong piso pagkatapos ng aksidente. Ang beneficiary ay hindi ikaw, kundi si Rafael. Dahil sa isang special power of attorney na di umano ay nilagdaan ng tatay mo bago siya mamatay. Naramdaman ko ang isang malamig na hangin na dumaan sa aking likuran. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimula ng magtagpo. Ang utang na pilit na ipinapabayad sa akin ni Doña Lourdes ay hindi lang basta utang sa sugal. Ito ay ang mga interes ng mga loan na kinuha nila gamit ang aking pangalan at ang ari-arian ng aking ama. Ginamit nila ang buhay ng tatay ko para pundohan ang kanilang marangyang buhay sa Maynila. At ginamit nila ako bilang panakipbutas sa loob ng 10 taon. Father, Daniel, kailangan nating itago ang mga dokumentong ito. Sabi ko habang mabilis na ibinabalik ang mga papel sa envelope. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matigas at puno ng otoridad. Huwag niyo itong ipapakita kahit kanino. Victoria, my lawyer, will handle the legal side. Pero ako ang bahala sa emosyonal na bahagi ng paghihigante. Ano ang plano mo, Maricel? Tanong ni Father Gabriel na may halong pag-aalala. Hahayaan ko silang isipin na panalo pa rin sila. Sagot ko habang nakatingin sa labas, sa madilim na taniman ng kape.
Hahayaan ko silang maniwala na takot ako at desperada. I want them to be overconfident. I want them to dig their own graves deeper. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang notification. 10 missed calls mula kay Rafael, 1 text mula kay Bianca. Wala ka nang mapupuntahan? Maricel, ibigay mo na ang titulo. Hindi ko sila sinagot. Sa halip, lumakad ako patungo sa isang lumang puno ng kape sa gilid ng bodega. Hinawakan ko ang magaspang na balat nito at huminga ng malalim. Ang amoy ng barako ay humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Ito ang amoy ng aking pagkabata. Ang amoy ng proteksyon ng aking ama. Ngayon, ito na ang amoy ng aking paninindigan. Papa, bulong ko sa hangin. Hustisya ang ibibigay ko sa iyo. Hindi ko hahayaang madungisan ng kanilang mga maduduming kamay ang lahat ng pinaghirapan mo. Nagpaalam na ako kina Daniel at Father Gabriel. Kailangan kong bumalik sa Maynila bago sumikat ang araw upang hindi nila mahalata ang aking pag-alis. Habang nagmamaneho ako pabalik, sa gitna ng madilim at palikulikong kalsada ng Batangas, napansin ko ang isang pares ng ilaw mula sa likuran ko sa rearview mirror. Nung una, akala ko ay isa lamang itong ordinaryong sasakyan. Pero kahit binagalan ko ang aking takbo, nanatili ito sa likod ko. Nang pabilisin ko ang aking sasakyan, bumilis din ito. Walang plaka ang sasakyan. At ang mga headlight nito ay tila mga mata ng isang Manila-nila na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Pero hindi ako nagpanik. Ang aking paa ay nanatiling matatag sa pedal ng gas. Kinuha ko ang aking cellphone at agad na tinawagan ang security team na kinuha ko bago ako umalis ng Maynila. May sumusunod sa akin. White SUV. Walang plaka. Road leading to Star Tollway. Ulat ko ng direkta. Habang nagsasalita ako, biglang bumilis ang sasakyan sa likod at tinangkang banggain ang likuran ng aking kotse. Ang tunog ng bakal na muntik ng magkadikit ay nagpadala ng panginginig sa aking buong katawan. Sinubukan nilang itulak ako palabas ng bangin. Isang matalas na liko ang hinarap ko. Sa halip na magpreno, mas lalo kong binilisan ang takbo. Alam ko ang bawat sulok ng kalsadang ito. Alam ko kung saan ang mapanganib at kung saan ang ligtas. Ang sasakyan sa likod ay patuloy sa agresibong pag-atake. Ang liwanag ng kanilang headlight ay nakakasilaw sa aking salamin. Sinong mga ito? Tauhan ba ni Rafael? O baka ang misteryosong Adrian na nagbabala sa akin? Sa gitna ng habulan, isang pangalan ang pumasok sa isip ko. Bianca. Ang babaeng walang takot na pumatay para sa pera. Habang papalapit ako sa main highway, isang malakas na impact ang naramdaman ko sa gilid ng aking sasakyan. Pilit nilang iwinawala ang kontrol ko sa manibela. Ang kotse ko ay nagsimulang gumiwang. Ang tunog ng gulong na kumakapit sa lupa ay tila isang babala ng kamatayan. Pero bago pa man nila ako tuluyang maipit, isang mabilis na itim na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa isang gilid ng kalsada at humarang sa gitna namin. Napilit ang magpreno ang puting SUV. Ang tunog ng kanilang gulong na pilit humihinto sa aspalto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang itim na sasakyan ay nanatiling nakaharang, matatag at hindi natitinag. Huminto ako sa malayo. Ang aking hininga ay malalim at mabilis. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan at isang lalaki ang lumabas. Matangkad, naka-Amerikana, at may hawak na telepono. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakilala ko ang kanyang tindig. Hindi siya tauhan ni Rafael. At hindi rin siya isang kaaway. Tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number muli. Sabi ko sa'yo, huwag kang lilingon. Pero mukhang hindi ka talaga marunong makinig. Maricel? Ang boses ni Adrian. Minsan,
Ang pinakamabisang sandata ay hindi ang pagsigaw o ang pagpapakita ng galit, kundi ang isang matamis at huwad na ngiti. Panonorin ko silang magdiiwang sa isang tagumpay na gawa lamang sa buhangin. Hahayaan ko silang ubusin ang kanilang sariling lakas sa pagtatayo ng isang kaharian na sa isang iglap ay wawasakin ko sa harap ng kanilang mga mata. Ang bawat haplos ni Rafael na dati ay nagpapakilig sa akin, ngayon ay tila malalamig na uod na gumagapang sa aking balat. Ngunit titiisin ko ang lahat, dahil sa dulo ng larong ito, ako ang huling nakatayo habang sila ay nalulunod sa sarili nilang kasakiman matapos ang madugong habulan sa Batangas. Narito ako ngayon sa tapat ng aming mansyon sa Maynila. Malamig ang simoy ng hangin, at ang tunog ng mga dahon na nagkakalitukan sa labas ay tila babala ng paparating na bagyo. Inayos ko ang aking buhok at pinahid ang anumang bakas ng pagod sa aking mukha. Kailangan kong maging ang Maricel na martir sa huling pagkakataon. Pagpasok ko sa loob, agad na bumungad sa akin ang amoy ng sigarilyo ni Rafael at ang matalas na boses ni Doña Lourdes. Nakaupo sila sa sofa, tila mga buwitreng naghihintay ng biktima. "Nasaan ka galing, Maricel?" tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay pilit na ginagawang malumanay, pero bakas ang iritasyon. "Magdamag kaming nag-alala sa'yo," sabi ni Joy. "Bigla ka na lang daw umalis." Dahan-dahan akong naupo sa tapat nila. Ibinaba ko ang aking bag at pilit na nagpakawala ng isang buntong hininga na puno ng pagpapanggap. "Pumunta ako sa Batangas, Rafael. Gusto ko lang mapag-isa. Masyado akong nasaktan sa mga nalaman ko." Nagkakatinginan ang mag-ina. Nakita ko ang isang mabilis na kislap ng pag-asa sa mga mata ni Lourdes. "Iha," simula ng matanda habang lumalapit sa akin at humahawak sa aking kamay. Ang kanyang balat ay tila papel na tuyo at malamig. "Naiintindihan namin. Nagkamali si Rafael at humihingi kami ng tawad. Pero pamilya tayo, di ba? Sa oras ng kagipitan, tayo-tayo lang ang magtutulungan." "Alam ko po, Mama," ang mahina kong sagot. Pilit na iniisip ang mga dokumentong nakita ko sa Batangas para hindi ako masuka sa kanyang harapan. Inisip ko rin po yun. Ayaw ko namang masira ang pamilya natin dahil lang sa isang pagkakamali. Tumayo si Rafael at lumapit sa akin. Niyakap niya ako mula sa likuran, isang yakap na dati ay itinuturing kong ligtas na kanlungan. Pero ngayon ay tila isang tanikala. "Salamat, Hon. Alam ko namang hindi mo ako matitis. Mayroon lang akong kailangang ayusin na dokumento para sa business natin. Isang pirma mo lang, at maibabalik natin ang lahat sa dati. Maibabayad natin ang mga utang, at makakapagsimula tayo ulit." Inilapag niya ang isang folder sa lamesa. Alam ko ang laman nito. Ito ang emergency loan na gagamitin nila para tuluyang isangla ang aking lupa sa Batangas at bayaran ang mga atraso ni Bianca. Kinuha ko ang panulat. Ang aking kamay ay hindi nanginghinig. Sa isip ko, naalala ko ang turo ni Victoria, ang aking abogado. Isang pirma na mukhang sayo, pero may isang maliit na detalye na magpapawalang bisa rito sa korte. Mabilis kong inilagda ang aking pangalan. Ang tunog ng ballpen na dumadoos-dos sa papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanila. "Haya na, Rafael. Sana ay maayos na nito ang lahat." Halos hablutin ni Rafael ang dokumento. Ang kanyang ngiti ay abot tainga. Ang uri ng ngiti ng isang magnanakaw na nakalusot sa krimen. "Salamat. Hon, hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Iingatan ko ito." Nang makaalis si Rafael upang tumawag sa bangko, naiwan kami ni Lourdes sa sala. "Mabuti naman at natahuhan ka, Maricel," ang sabi ng matanda habang sumisimsim ng tsa. "Huwag mo nang uulitin ang pagpapakita ng sungay sa amin. Alam mo naman kung saan ka nanggaling." Hindi ako sumagot. Ngumiti lang ako, isang ngiti na puno ng lihim. Golden moment.
Pinapanood ko silang magdiwang sa loob ng mansyon, habang sa labas ay unti-unti nang lumulubog ang araw. Alam ko na, ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang papalapit sa kanilang pagbagsak. Sila ay tuwang-tuwa sa "Pekeng!" Tagumpay na ito. Hindi alam na ang papel na hawak nila ay walang halaga, kundi ang magsilbing ebidensya ng kanilang panloloko. Kinabukasan, lihim akong nakipagkita kay Victoria sa isang tahimik na grocery store. Habang kunwari ay namimili ng mga delata. Mabilis kaming nag-usap. "Nakuha mo na ba ang pirma?" tanong ni Victoria, habang tinitingnan ang isang lata ng sardinas. "Oo, ang pirma ay invalid. Gaya ng plano natin," bulong ko. Nagsimula na rin ang audit sa kooperatiba sa Batangas. Sinisigurado ni Daniel na walang makakalusot na kahit isang butil ng kape sa mga kamay ni Rafael. "Maganda," sagot ni Victoria. "Pero may isang bagay akong kailangang itanong. May isang nagngangalang Adrian na nagpapadala ng mga bulaklak at donasyon sa kooperatiba sa ngalan mo. Sino siya, Maricel?" Natigilan ako sa pagpili ng prutas. Adrian, ang lalaking nagligtas sa akin sa kalsada. Hindi ko alam, Victoria, pero tila alam niya ang bawat galaw ko. "Mag-ingat ka," babala ng abogado. "Hindi lahat ng tumutulong ay kakampi. Minsan, ang pinakamalalim na sugat ay nanggagaling sa mga taong akala natin ay tagapagligtas." Pag-uwi ko sa bahay, sinalubong ako ng isang nakakabinging katahimikan. Wala si Rafael, wala si Lourdes. Pumunta ako sa aking kwarto at doon ko nakita ang isang bungkos ng puting mga rosas sa ibabaw ng aking kama. Walang sulat, tanging isang maliit na card na may nakasulat na, "Ang barako ay hindi nababasag sa init." Bago ko pa man mahawakan ng mga bulaklak, biglang tumunog ang aking cellphone. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Ang screen ay napuno ng mukha ni Bianca. Nakahiga siya sa isang hospital bed. May nakakabit na swero at ang kanyang mga mata ay mapupula sa pag-iyak. Sa tabi niya, nakaupo si Rafael. Hawak-hawak ang kanyang kamay. "Maricel?" simula ni Bianca. Ang kanyang boses ay nanginghinig. Puno ng kaplastikan na sapat na upang makasuka ang sinumang nakikinig. "Alam kong galit ka sa akin, pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Buntis ako, Maricel. At si Rafael ang ama. Ang stress na ibinibigay mo sa amin, baka mapahamak ang anak namin." Tumingin si Rafael sa kamera. Ang kanyang muha ay puno ng peking pagsisisi, pero may halong pananakot. "Maricel, kailangan mong itigil ang lahat ng legal na hakbang na ginagawa mo. Para sa bata ito, huwag kang maging malupit." Walang luhang pumatak sa aking mga mata. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagtibok ng aking ugat sa noo. Tinitigan ko sila ng diretso sa screen. "Buntis ka, Bianca?" Ang tanong ko sa isang napakakalmadong boses. Nakakapagtaka. Noong huling tingin ko sa medical records ni Rafael na itinatago niya sa drawer, ang sabi roon ay, baog siya. Ang katahimikan sa kabilang linya ay mas masarap pa sa anumang musika. Nakita ko ang biglang pagbabago ng mukha ni Bianca mula sa pagiging kaawa-awa tungo sa purong takot. Si Rafael naman ay napaawang ang bibig. Tila hindi makapaniwala sa narinig. "Magkakita-kita tayo sa korte," ang huli kong sabi, bago ko pinatay ang tawag. Ngunit bago ko pa maibaba ang telepono, isang mensahe ang pumasok. Hindi mula kay Rafael, kundi mula sa isang bagong source. Ang sanggol ay hindi kay Rafael, pero ang dugo sa mga kamay ni Bianca ay totoo. "Alamin mo kung nasaan ang asul na notebook ng tatay mo?" Napahawak ako sa aking dibdib. Ang asul na notebook. Iyon ang diary ni Papa
na nawawala simula nung araw ng kanyang aksidente, makikita ko ang babaeng linta na iyan na nakasalampak sa malamig na semento. Hiyaw ng hiyaw habang hinihila ng mga gwardya palayo sa gusaling pag-aari ko. Mapapanood ko ang lalaking mahina na iyan na pilit itinatago ang kanyang mukha sa mga kamera dahil sa kahihiyang idinulot ng kanyang sariling kataksilan. Sa araw na yon, walang DNA test na makapagliligtas sa kanila dahil ang tanging magiging resulta ng kanilang kasamaan ay ang kanilang sariling pagkabura sa mundong akala nila ay hawak nila. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang lasapin ang bawat patak ng kanilang pekeng luha at gamitin ito bilang lason na papatay sa kanilang mga plano. Isang matalim na tinig ang bumasag sa katahimikan ng aking silid pagkatapos kong ibaba ang tawag kay Rafael at Bianca. Hindi mo kailangang mag-alala sa gastos ng panganganak mo, Bianca. Dahil ako mismo ang magbabayad para sa DNA test mo sa harap ng media. Inilapag ko ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng pagtama ng device sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng susunod na yugto. Wala pang 5 minuto. Bumukas ang pinto ng aking kwarto. Pumasok si Rafael. Hindi na ang asawang nagmamakaawa, kundi ang isang lalaking tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ano ang ibig mong sabihin, Maricel? Anong baog? Anong DNA test? Ang boses ni Rafael ay mataas. Pulo ng tensyong tila isang kwerdas na malapit ng maputol. Nababaliw ka na ba? Huwag mong gamitin ang mga kasinungalingang yan para lang takasan ang obligasyon mo sa amin. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa kanya. Inayos ko ang kanyang kurbata, ang kurbatang binili ko para sa kanya noong nakaraang kaarawan niya. Ang amoy ng kanyang takot ay humahalo sa amoy ng alak na dala niya mula sa ospital. Ang medical file mo mula sa St. Jude Hospital. Rafael, 5 taon na ang nakalilipas. Bulong ko habang tinititigan siya ng diretso sa kanyang naniningkit na mga mata. Noong sinubukan nating magkaanak at laging bigo, sabi mo, ako ang may problema. Pero kinuha ko ang records mo. Doon ko nalaman na ang sperm count mo ay halos wala. Kaya sige, Rafael, ituloy niyo ang palabas na buntis si Bianca. Excited na akong makita kung paano niyo ipapaliwanag ang milagrong yan. Namutla si Rafael. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa gilid ng kanyang pantalon. Bago pa man siya makasagot, pumasok si Doña Lourdes. Dala ang isang makapal na envelope. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara ng galit. Huwag mong takutin ang anak ko, Maricel, sigaw ng matanda. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka pero ang pirma mo sa loan na ito ay totoo. At kailangan namin ang pera ngayon din para sa deposit sa ospital ni Bianca. Huwag kang maging malupit sa magiging apu ko. Tiningnan ko ang envelope na hawak niya. Ang oras ay tumatakbo. Labis na ang panggigipit nila. Iniisip na dahil sa usapin ng sanggol ay lalambot ang puso ko. Ngunit hindi nila alam na ang bawat salita nila ay nagpapatigas lamang sa aking desisyon. Sige, Mama, ang sabi ko sa isang malamig at practical na boses. Punta tayo sa ospital. Ngayon din, kakausapin ko ang doktor ni Bianca. At gusto kong makita ang ultrasound results. Kapag napatunayan kong totoo, ibibigay ko ang tseke sa harap niyo. Nagkatinginan ng mag-ina. Isang mabilis na takot ang dumaan sa mukha ni Lourdes. Pero agad itong napalitan ng kanyang mapanlinlang na ngiti. Mabuti naman at natahuan ka. Tara na. Habang naglalakad kami palabas, mabilis kong kinuha ang aking bag. Hindi nila alam na bago pumasok sa kwarto, nakipag-ugnayan na ako kay Adrian. Kailangan ko ng isang taong makakapasok sa hospital system nang hindi nila nahahalata. Pagdating sa ospital, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na buga ng aircon ay sumalubong sa amin.
Sa room 402, nakita ko si Bianca na kunwaring natutulog. Ang kanyang mukha ay maputla dahil sa makapal na pulbos na inilagay niya. Sa tabi ng kanyang kama, may mga prutas at bulaklak na tila ba isang tunay na pasyente siya. Bianca, gising. Utos ko. Hindi ako lumapit. Nanatili ako sa dulo ng kanyang kama. Nandito na ang checking hinihingi niyo, pero bago ko pirmahan ang halaga, gusto kong i-verify ang record mo sa nurse station. Maricel, huwag ka namang ganyan. Ang mahinang boses ni Bianca, puno ng gaslighting. Nahihirapan na ako. Ang baby na hindi naman kay Rafael. Ang putol ko sa kanya. O ang baby na hindi naman talaga umiiral. Dahil kakausap ko lang sa head of nursing dito. Sabi nila, wala silang pasyente na may pangalang Bianca Santos na naka-admit dahil sa pagbubuntis. Naka-admit ka rito dahil sa severe gastritis o pananakit ng tiyan dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang lalaking nakaputing gown. Hindi ang doktor ni Bianca, kundi si Adrian. May hawak siyang tablet at isang seryosong mukha. Mrs. Maricel, heto ang resulta ng laboratory ng pasyenteng ito, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng otoridad. Negative ang pregnancy test. At based sa blood alcohol level niya, mukhang nagparty pa siya kagabi bago nagpanggap na nahihilo rito. Golden moment. Dahan-dahan kong kinuha ang tseke mula sa aking bag, pinunit ito sa maraming maliliit na piraso sa harap ng kanilang mga mukha at hinayaang mahulog ang mga ito sa ibabaw ng kumot ni Bianca gaya ng mga talulot ng bulaklak sa isang burol. Ang galing nyo? Ang sabi ko habang nakatingin sa kanilang tatlo. Isang pamilya ng mga aktor. Pero tapos na ang palabas. Lalakad na sana ako palabas. Kasunod ni Adrian nang biglang sumigaw si Lourdes. Wala kang utang na loob. Pagbabayaran mo ito, isasampa namin ang kaso ng abandonment laban sa iyo. Isasama namin ang lahat ng mga utang na pinirmahan mo. Humarap ako sa kanila sa huling pagkakataon. Gawin nyo, pero siguraduhin nyo muna kung ang pirma ko sa mga loan na yan ay tumutugma sa tunay kong pirma. Dahil sa pagkakaalam ko, ang Maricel na pumirma ron ay may maling spelling. Lumabas ako ng kwarto na may tuwid na likod, sa labas ng ospital. Huminto si Adrian sa tabi ko. Ang amoy ng gabi ay sariwa. Malayo sa nakakasulasok na amoy ng kasinungalingan sa loob. Salamat, Adrian, ang mahina kong sabi. Bahagi pa lang yun ng plano, Maricel. Sagot niya habang nakatingin sa malayo. Nahanap ko na ang kinaroroonan ng asul na notebook ng tatay mo. Hindi ito nawawala. Ninakaw ito ni Joy at itinatago niya sa isang locker sa gym na madalas niyang puntahan. Napatigil ako sa paghinga. Ang notebook na iyon ang huling piraso ng katotohanan. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang itim na van ang mabilis na huminto sa harap namin. Bumukas ang pinto at 4 na lalaking nakamaskara ang lumabas. Sa isang iglap, naramdaman ko ang paghila ni Adrian sa aking braso patungo sa kanyang likuran. Ang tunog ng mabilis na mga yabag sa semento ay umalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot. Tumakbo ka na. Maricel, pumunta ka sa Batangas. Huwag kang titigil hanggang hindi mo nakikita si Daniel. Sigaw ni Adrian habang hinaharap ang mga lalaki. Habang tumatakbo ako patungo sa aking sasakyan, narinig ko ang tunog ng pagbagsak ng mga katawan at ang malalakas na sigaw ng pag-aaway sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumigil. Ang tanging nasa isip ko ay ang asul na notebook at ang kaligtasan ng aking pamilya sa Batangas. Sino ang nag-utos sa mga lalaking ito? Sina Rafael ba na desperado na? O may mas malaki pang tao sa likod ng lahat ng ito na ayaw malabas ang katotohanan sa notebook ni Papa? Panunurin ko ang aking mapagmataas na biyenan habang naglalakad siya sa gitna ng kanilang madilim na mansyon. Pilit na kinakapa ang pader
dahil wala ng kuryenteng nagbibigay liwanag sa kanyang karangyaan. Masasaksihan ko ang aking asawa habang nakatayo sa gilid ng kalsada. Bit-bit ang kanyang mga gamit sa loob ng isang plastic bag dahil maging ang kanyang sasakyan ay binawi na ng bangko. Sa mga sandaling iyon, hindi ko sila abutan ng kandila o kahit na anong tulong. Hahayaan ko silang lamunin ng dilim na sila rin ang gumawa. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang tiyakin na bawat sentimong ginamit nila mula sa dugo at pawis ng aking ama ay mababawi ko hanggang sa huling kusing. Ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong ng aking sasakyan sa madilim na kalsada patungong Batangas ay tila isang karera laban sa kamatayan. Habang hawak ko ang manibela, ang aking isipan ay pabalik-balik kay Adrian. Ang tunog ng kanyang pakikipaglaban sa parking lot ng ospital ay paulit-ulit na umuukit sa aking pandinig. Hindi ako dapat huminto. Hindi ako dapat bumalik. Alam ko, ang kanyang habilin ang notebook ng aking ama ang prioridad. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan si Daniel. Daniel, kailangan ko ng mga tauhan sa Batangas. Na yun din. May sumalakay sa amin ni Adrian sa Maynila. Ang utos ko sa isang boses na kasing tigas ng bakal. At isa pa, i-freeze mo na ang lahat ng payroll accounts ng kumpanya na nakapangalan sa akin. Gusto ko ring ipahinto ang bayad sa lahat ng credit cards ni Rafael at Doña Lourdes. Mayan na. Masusunod, Maricel? Sagot ni Daniel. Pero paano ka? Ligtas ka ba? Huwag mo akong alalahanin. Siguraduhin mong nakabantay ang mga tauhan sa kooperatiba. Darating ako riyan bago sumikat ang araw. Pagdating ng umaga, narito na ako sa loob ng opisina ng aming kooperatiba sa Batangas. Ang bawat tasa ng kapeng barako na aking iniinom ay nagbibigay sa akin ng talas ng isip. Habang pinapanood ko ang unti-unting paglabas ng araw sa mga taniman, nakatanggap ako ng sunod-sunod na tawag mula sa Maynila. Ang unang tawag ay mula kay Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng galit at kalituhan. Maricel, ano itong balita mula sa bangko? Bakit hindi gumagana ang credit card ko? At bakit may mga tao rito sa labas ng bahay na humahila sa sasakyan ko? Nababaliw ka na ba? Ibinalik mo ba ang checking ibinigay mo kagabi? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mukha. Rafael, hindi ba't sabi ko sa inyo kagabi, wala na ang pera. Nalugi ang kumpanyang pinag-investan ko. Maging ang sarili kong account ay sarado na. Wala na akong maibibigay sa inyo. Anong nalugi? Imposible yan! Sigaw ni Rafael. Ang tunog ng kanyang paghampas sa kung anong matigas na bagay sa kabilang linya ay umalingaw-ngaw. Kailangan ko ng pambayad sa kumpanya ngayon din. Kung hindi, idedemanda nila ako ng estafa. Kung ganon, maghanda ka na ng orange na damit, Rafael. Bagay yun sa'yo. Ang huli kong sabi, bago ko pinatay ang tawag. Sumunod na tumawag si Doña Lourdes. Ang kanyang boses ay nanginghinig, hindi sa takot, kundi sa purong pot. Maricel, pinutulan kami ng kuryente. Ang lahat ng aircon ay patay. Ang refrigerator ay natunaw na ang mga pagkain. Wala kaming pambili, kahit ng tubig, dahil lahat ng card ay declined. Paano mo nagagawa ito sa amin? Kami ang pamilya mo. Pamilya? Ang tanong ko, habang dahan-dahang inilalapag ang aking tasa ng kape. Ang pamilya po ba ay ang pumatay sa tatay ko para sa insurance? Ang pamilya po ba ay ang manloko sa asawa para buhayin ang kulasisi ng anak niyo, Mama? Magtiis muna kayo sa dilim. Masanay na kayo, dahil iyan ang magiging buhay niyo simula ngayon. Ibinaba ko ang telepono at hinarap si Daniel na pumasok sa opisina. May dala siyang isang pirasong papel. Maricel, heto ang listahan ng lahat ng assets ni Rafael na nakasangla na sa bangko. Sa loob ng 2 araw,
Kung hindi nila mababayaran ang mga interes, hindi lang kuryente ang mawawala sa kanila. Maging ang mansyon sa Forbes Park ay mapapasa ilalim sa foreclosure. Mabuti, sagot ko. Ngayon, kumilos na tayo para sa notebook. Nahanap po ba si Joy? Nasa isang high-end gym siya sa Makati. Ang mga tauhan natin ay nakabantay na sa paligid. Hinihintay lang namin ang utos mo. Golden moment. Tumayo ako at naglakad patungo sa bintana. Sa gitna ng aking tagumpay, nakita ko ang isang puting bulaklak na nahulog mula sa puno ng kape. Naalala ko si Adrian. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung ligtas ba siya. Ang aking puso ay kumurot. Isang pakiramdam na matagal ko nang itinago. Sa unang pagkakataon, hindi lang hustisya ang nagpapatakbo sa akin, kundi ang pagnanais na protektahan ang taong naging kalasag ko sa gitna ng laban. Daniel, magpadala ka rin ng tao sa ospital sa Maynila. Hanapin niyo si Adrian. Huwag kayong babalik hanggang hindi niyo siya nahahanap. Habang inihahanda ko ang aking sarili para sa muling pagluwas sa Maynila upang kunin ang notebook mula kay Joy, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Isang sasakyan ang pumasok sa compound ng kooperatiba. Bumaba rito si Rafael. Gusot ang damit, magulo ang buhok, at may kasamang dalawang lalaking mukhang mga goons. Nakita niya ako sa loob ng opisina sa pamamagitan ng glass wall. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong nakawala sa kadena. Maricel, lumabas ka rito? Hiyaw niya habang pilit na sinusubukang buksan ang nakalock na pinto. Ang tunog ng kanyang pagsipa sa pintuan ay umalingaw-ungaw sa buong compound. Alam kong nandyan ang pera. Ibigay mo sa akin ang titulo ng Batangas kung ayaw mong masaktan. Hinarap ko siya mula sa loob. Tanging ang makapal na salamin ang namamagitan sa amin. Hindi ako natakot. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Taglay ang lamig ng isang taong wala nang mawawala. Wala rito ang titulo, Rafael. At wala na ring ikaw sa buhay ko. Ang sabi ko. Bagaman alam kong hindi niya naririnig dahil sa kapal ng salamin, ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang paglabas ni Daniel mula sa likuran. Hawak ni Daniel ang isang folder. Ang folder na naglalaman ng mga ebidensya ng pagpatay ni Rafael sa aking ama. Nakita ni Rafael si Daniel. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng pananabik. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang asawa ko. Ikaw ang kalaguyo niya, 'di ba? Bago pa man makasagot si Daniel, itinaas ni Rafael ang kanyang kamay na may hawak na isang mabigat na bagay. Isang malakas na pagtama ang narinig ng basagin ng mga tauhan ni Rafael ang glass wall ng opisina. Ang tunog ng nagliliparang mga piraso ng salamin ay tila ulan ng kristal na bumabagsak sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang pagkilos ni Rafael patungo kay Daniel. Pero ang mas ikinagulat ko ay ang pagpasok ng isa pang sasakyan sa compound. Isang pamilyar na itim na sasakyan. Bumaba ang isang lalaking may benda sa ulo at sugat sa muka. Pero ang kanyang mga mata ay kasing talim pa rin ng dati. Si Adrian. Bitawan mo ang asawa ko, Rafael. Ang boses ni Adrian ay umalingaw-ungaw sa buong compound. Bagaman hindi pa kami opisyal na mag-asawa. O sisiguraduhin kong ang huling makikita mo bago ka mabulok sa kulungan ay ang aking muka. Darating ang sandali ng aking hipag na mapanghusga ay mawawalan ng boses habang pinapanood ang kanyang sariling mga kasinungalingan na lumalabas sa bawat sulok ng silid. Masasaksihan ko ang aking biyenan na tila isang hayop na nasugatan. Hindi dahil sa awa sa akin, kundi dahil sa katotohanang ang sarili niyang dugo ang nagnakaw sa kanyang kaban. Sa araw na iyon, tanging ang tunog ng kanilang pag-aaway ang magiging musika sa aking pandinig. At wala akong gagawin, kundi ang manood mula sa itaas. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang ipakita sa kanila
na ang isang pamilyang binuo sa kasakiman ay guguhurin sa sarili nitong bigat. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin sa aming kooperatiba sa Batangas ay tila hudyat ng pagsisimula ng isang madugong gabi. Nakatayo ako sa gitna ng opisina. Pinaliligiran ng mga kristal na labi ng nawasak na dingding. Habang sa harap ko ay si Rafael na tila isang baliw na aso. Ngunit sa pagdating ni Adrian, ang tensyon sa hangin ay naging kasing talim ng labaha. Adrian, paano ka? Ang nauutal na tanong ni Rafael. Ang kanyang muka ay namutla. Ang tapang na ipinapakita niya kanina ay biglang naglaho nang makita ang lalaking akala niya ay tapos na. Hindi ganun kadaling pumatay ng taong may ipinaglalaban. Rafael. Ang malamig na sagot ni Adrian. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa ibabaw ng mga basag na salamin ay nagbibigay ng kakaibang kaba. Bitawan mo ang mga tauhan mo. Umalis na kayo rito bago pa dumating ang mga otoridad na tinawagan ko na kanina pa. Humarap ako kay Rafael. Ang aking mga mata ay walang kahit anong emosyon. Umalis ka na, Rafael. Pero bago ka lumisan, gusto kong ibigay sa iyo ang isang regalo. Isang katotohanang mas masakit pa sa sampal. Inilabas ko ang isang makapal na folder mula sa aking drawer. Hindi ito ang titulo ng lupa. Ito ang mga bank statements at audit reports ng kumpanya ng pamilya nila na lihim kong ipinaimbestigahan kay Daniel. Alam mo ba kung bakit laging kulang ang pera ni Mama Lourdes kahit na binibigyan ko kayo buwan-buwan? Ang tanong ko sa isang boses na puno ng pangungutya. Hindi dahil sa sugal lang, Rafael, kundi dahil sa kapatid mo si Elena. Sa loob ng 5 taon, si Elena ang humihigop ng pondo ng pamilya niyo patungo sa isang lihim na account sa Singapore. Habang isinisisi niyo sa akin ang lahat ng kakulangan, ang kapatid mo ay nagpapakasasa sa perang pinaghirapan ko. Kasinungalingan, sigaw ni Rafael. Pero baka sa kanyang mga mata ang pagdududa. Alam niyang si Elena ang humahawak ng libro ng kumpanya. Tingnan mo ang mga petsa, Rafael. Tingnan mo ang mga pirma. Pagpapatuloy ko. At habang nandito ka at sinusubok kang nakawan ako, si Elena ay kasalukuyang nag-iimpake na ng kanyang mga gamit para iwanan kayo ni Mama Lourdes sa oras na tuluyan na kayong ma-foreclose. Ang tunog ng pagbagsak ng folder sa sahig ay tila isang hatol. Hindi na nakapagsalita si Rafael. Mabilis siyang tumalikod at sumakay sa kanyang sasakyan. Kasunod ang kanyang mga tauhan. Alam kong direkta siyang pupunta sa mansyon sa Maynila upang harapin ang kanyang kapatid. Sigurado ka ba sa ginawa mo, Maricel? Tanong ni Adrian habang lumalapit sa akin. Pinahid niya ang dugo sa kanyang gilid ng labi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pag-aalala. Ito ang simula ng kanilang katapusan. Adrian. Ang mga taong mapagsamantala ay laging nagkakawatak-watak kapag wala nang mapagsamantalahan. Sagot ko. Ngayon, kailangan nating mahanap si Joy. Siyang may hawak ng notebook ni Papa. Bumalik kami sa Maynila sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Habang nagmamaneho si Adrian, tinawagan ko si Joy. Ang kanyang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa takot. Maricel, patawarin mo ako. Hindi ko ginusto ito. Pinantaan ako ni na Elena at Bianca, hagulgol ni Joy. Nasa akin ang notebook. Ibibigay ko sa'yo. Basta protektahan mo ako. Nasaan ka? Ang tanong ko. Ang boses ko ay walang bahid ng awa. Nasa isang abandonadong parking lot ako sa tabi ng gym. Bilisan mo, Maricel. Parang may sumusunod sa akin. Pagdating namin sa lugar, ang paligid ay nakakatakot na tahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga malalamig na post ng ilaw. Nakita ko si Joy na nakatayo sa tabi ng isang itim na post. Yakap-yakap ang kanyang bag. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang mabilis na sasakyan ang biglang pumarada sa harap ni Joy. Bumaba rito si Elena. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyo sa galit. Ibigay mo sa akin ang notebook na yan. Joy, kung hindi...
Hinding-hindi ka na makakaalis sa lugar na ito, sigaw ni Elena. Ang tunog ng kanyang pagsal kay Joy ay umalingaw-ngaw sa buong parking lot. Lumabas ako ng sasakyan at hinarap sila. Elena, bitawan mo siya. Tapos na ang pagtatago mo. Alam na ni Rafael at ni Mama Lourdes ang lahat. Humarap sa akin si Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Akala mo ba mananalo ka? Maricel, isang hamak na probinsyana ka lang. Ang pamilyang ito ay sa amin, at lahat ng pag-aari mo ay dapat na sa amin. Golden moment. Habang nagtatalo sila, tahimik akong sumenyas kay Adrian. Sa isang iglap, lumabas ang mga tauhan ni Daniel mula sa likuran ng mga abandonadong sasakyan. Napapaligiran na si Elena. Nakita ko ang unti-unting pagkawala ng kanyang tapang, ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, habang napagtatanto niyang wala na siyang takas. Kunin niya ang notebook, utos ko. Nakuha ni Adrian ang asul na notebook mula sa nanghinginig na mga kamay ni Joy. Pinanood ko si Elena habang pinupusasan siya ng mga security officers na kasama namin dahil sa kaso ng pagnanakaw at falsification of documents na isinampa ko na kanina pa bago kami lumuwas. Ang tunog ng pagkakalansing ng posas ay ang pinakamasarap na tunog na narinig ko sa gabing iyon. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad, sigaw ni Elena habang isinasakay siya sa sasakyan. Hindi ko kailangan ng patawad mo. Elena, kailangan ko ng katarungan. Ang huli kong sabi. Sumakay na kami ni Adrian sa aming sasakyan upang bumalik sa Batangas at sa wakas ay basahin ang notebook ni Papa. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, sa isang madilim na bahagi ng highway, isang mabilis na itim na sasakyan ang biglang sumulpot mula sa gilid. Isang serya ng malalakas na tunog ng pagtama ng kung anong matitigas na bagay ang narinig sa katawan ng aming sasakyan. Ang mga salamin ay nagsimulang mabasag. Isang ambush. Maricel? Dapa, sigaw ni Adrian, habang pilit niyang iniiba ang direksyon ng sasakyan. Ang tunog ng gulong na kumakasga sa aspalto ay tila isang hiyaw ng takot. Ang aming sasakyan ay bumangga sa isang barandilya at tumigil sa gilid ng madilim na kalsada. May usok na lumalabas sa makina at ang amoy ng sunog na goma ay bumalat sa amin. Naramdaman ko ang sakit sa aking ulo. Pero bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang paglapit ng mga lalaking nakamaskara sa aming sasakyan. Binuksan nila ang pinto sa gilid ko, pero narinig ko ang isa sa kanila na sumigaw. Wala rito ang target. Ang kabilang sasakyan ang habulin nyo. Doon ko napagtanto ang sasakyang kinalalagyan ko ay hindi ang sasakyang inaakala nilang sinasakyan ko. Ang planong pag-ambush ay nabigo dahil sa isang huling minutong pagpapalit ng sasakyan na ginawa namin ni Adrian. Ngunit ang huling nakita ko bago tuluyang magdilim ang aking paningin ay ang duguang mukha ni Adrian na pilit akong inaabot. Habang sa malayo, ang isa pang sasakyan, ang sasakyang dapat ay sa amin ay nahuhulog sa bangin at sumasabog sa gitna ng kadiliman. Makikikita ko ang asawang manloloko na halos himatayin sa gulat kapag tumayo ako sa harap niya bilang isang buhay na multo ng kanyang nakaraan. Panonorin ko ang biyanang sakim na mangginig ang mga kamay habang binabasa ang testamentong magpapatalsik sa kanya sa mansyong hindi naman sa kanya. Sa araw na yon, walang luha ang papatak mula sa aking mga mata. Dahil ang tanging nararamdaman ko ay ang tamis ng hustisyang matagal kong hinintay. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang basahin ang bawat salitang isinulat ng aking ama sa asul na notebook, ang mga salitang magiging mitsa ng kanilang pagkagunaw. Salamat naman at naging abo na ang babaeng iyon, Rafael. Ayusin mo na ang mga papeles. Kailangan nating maibenta ang lupain sa Batangas bago pa may makatuklas na buhay pa ang pinsan niyang si Daniel. Ang tinig na iyon ni Bianca ay tila isang matalas na kuko na kumakalmot sa aking kamalayan habang dahan-dahan kong iminumulat ang aking mga mata. Hindi ko kailangang magtanong kung nasaan ako. Ang amoy ng antiseptic
at ang mahinang tunog ng heart monitor ay sapat na upang malaman kong nasa loob ako ng isang silid sa ospital. Ngunit, hindi ito ang ordinaryong ospital. Ito ang pribadong klinika sa Batangas na pag-aari ng pamilya ni Adrian. Gising ka na. Ang mahinang boses ni Adrian ay nagmula sa gilid ng aking kama. May benda ang kanyang braso at may malaking gasgas sa kanyang pisngi. Pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng determinasyon. Huwag kang pilit na bumangon. May minor concussion ka mula sa pagkakabangga natin. Adrian, ang notebook at ang sasakyan. Ang tanong ko, ang aking boses ay paos at tuyo. Ligtas ang notebook. At ang sasakyang sumabog, iyon ang decoy car na minamaneho ng isa sa mga tauhan ko. Ligtas din siya. Nakatalon siya bago pa man mahulog sa bangin. Paliwanag ni Adrian habang iniabot sa akin ang isang baso ng tubig. Iniisip ni na Rafael na patay ka na, Maricel. At iyon ang pinakamalakas na alas na meron tayo ngayon. Kinuha ko ang asul na notebook na nasa ibabaw ng side table. Ang lumang balat nito ay tila nagbibigay ng kakaibang init sa aking mga palad. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa bawat pahina, ang sulat kamay ng aking ama ay tila isang boses na nagmumula sa kabilang buhay. 14 ng Nobyembre. May kakaibang lasa ang kape na ibinibigay sa akin ni Lourdes. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nanghihina. Kung may mangyari sa akin, hanapin niyo ang batang doktor na tinulungan ko noon. Siya lang ang mapagkakatiwalaan. Napatingin ako kay Adrian. Ikaw ang batang doktor na tinutukoy ni Papa? Tumango siya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tinulungan ako ni Tito nung wala akong pambayad sa med school. Pinangako ko sa kanya na babantayan kita. Pero huli na nang malaman kong nilalaso na pala siya ni Lourdes gamit ang maliliit na dosis ng arsenic. Maricel, hindi lang pagkamatay ng tatay mo ang plano nila. Ang kooperatiba ay ginagamit nila bilang front para sa isang malaking money laundering scheme. Hindi ako nag-aksaya ng oras para umiyak. Sa halip, pinuksan ko ang sumunod na pahina. Doon ay nakita ko ang isang listahan ng mga pangalan at bank account numbers. Ang huling pangalan sa listahan ay si Bianca Santos. Sa tabi nito ay may nakasulat na hindi buntis. Ginamit ang pekeng medical cert para sa panginikil. Adrian, kailangan nating kumilos ngayon din, ang sabi ko habang pilit na bumabangon. Kahit umiikot ang aking paningin, ang galit sa loob ko ang nagsisilbing lakas. Iniisip nilang patay na ako. Gagamitin nila ang pagkakataong ito para ibenta ang lupa sa Batangas. Kailangan nating pigilan ang pirmahan ng kontrata. May plano na ako, Maricel, sagot ni Adrian. Kakausap ko lang kay Daniel. Kasalukuyang nasa mansyon sina Rafael at Bianca, kasama ang isang buyer na dayuhan. Akala nila ay hawak na nila ang orihinal na titulo. Hindi nila alam na ang hawak nila ay ang pekeng kopya na ipinalit ko nung nakaraang linggo. Kinuha ko ang aking cellphone at mabilis na tinawagan si Victoria. Victoria, ihanda mo ang lahat ng ebidensya mula sa notebook. Ang arsenic poisoning, ang money laundering, at ang falsification of documents. Magkita-kita tayo sa mansyon sa loob ng 2 oras. Habang nagbibihis ako, naramdaman ko ang paglapit ni Adrian. Hinawakan niya ang aking balikat. Isang hawak na puno ng suporta at higit pa roon. Sigurado ka ba rito? Maari mong iwan sa amin ang lahat ng ito. Hindi, Adrian, ang sagot ko habang tinititigan ang aking sarili sa salamin. Ang aking mga mata ay wala ng bahid ng takot. Ako ang nagsimula nito, at ako ang tatapos. Gusto kong makita ang mukha ni Rafael kapag nalaman niyang ang asawang itinuring niyang basura ay ang siyang wawasak sa kanyang mundo. Golden moment. Hinawakan ni Adrian ang aking kamay. Ang kanyang magaspang na palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapayapaan sa gitna ng bagyo.
Hindi kami nag-usap, pero ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng pangakong. Hinding-hindi na ako muling mag-iisa sa laban na ito. Pagdating namin sa mansyon sa Maynila, ang paligid ay puno ng mga mamahaling sasakyan. Isang selebrasyon ang nagaganap sa loob. Naririnig ko ang tunog ng tawanan at ang kalansing ng mga baso ng champagne mula sa labas. Pumasok kami sa loob nang hindi gumagawa ng ingay. Nakita ko si Rafael. Suot ang kanyang pinakamahal na taksido, habang nakayakap kay Bianca na nakasuot ng pulang damit. Si Doña Lourdes naman ay abala sa pakikipag-usap sa isang lalaking Amerikano. Hawak ang isang pluma na handa ng pumirma sa dokumento. To the future of Batangas Coffee, sigaw ni Rafael habang itinataas ang kanyang baso. Ngayong wala na ang hadlang sa ating tagumpay, tayo na ang maghahari. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa gitna ng sala. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila isang tambol na nagpapatigil sa bawat usapan. Masyadong maaga para sa isang selebrasyon. Rafael, ang boses ko ay umalingaw-ngaw, malamig at matalas na parang espada. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabini. Nakita ko ang pagbagsak ng baso ng champagne mula sa kamay ni Rafael. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila hudyat ng kanyang pagkagunaw. Si Bianca ay napasigaw sa gulat, habang si Doña Lourdes ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Maricel, paano? Patay ka na? Ang nauutal na sabi ni Rafael. Ang kanyang tuhod ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay halos lumabas sa gulat. Ang masamang damo ay mahirap mamatay, Rafael. Lalo na kung meron pa siyang kailangang ilibing. Ang sabi ko, habang inilalapag ang asul na notebook sa ibabaw ng lamesa, sa tapat ng buyer. Humarap ako sa dayuhang buyer at kinausap siya sa diretsong Ingles. Sir, I suggest you don't sign that document. The land you are trying to buy is involved in a murder investigation, a money laundering scheme, and the person selling it to you is not the legal owner. Here is the real title, and here is the evidence of their crimes. Inilabas ni Adrian ang mga pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang bota sa loob ng mansyon ay tila musika sa aking pandinig. Rafael de la Vega, Lourdes de la Vega, and Bianca Santos, you are under arrest for the murder of Mateo Santos, falsification of documents, and estafa. Ang sabi ng hepe ng mga pulis. Hindi maari, Maricel. Maawa ka. Para sa pamilya ito, hiyaw ni Lourdes, habang pilit siyang kinakaladkad ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling alahas ay naglalaglagan sa sahig. Walang halaga sa harap ng katarungan, pinanood ko si Rafael habang pinupusasan siya. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pot at pagsisama. Akala mo ba panalo ka na? Wala kang kahit sino. Maricel, mag-isa ka lang. Lumapit si Adrian sa tabi ko at hinawakan ng aking baywang. Hinding-hindi na siya mag-iisa, Rafael. At ikaw, mag-isa kang mabubulol sa impyerno. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng pulis, isang huling tingin ang ibinigay ko sa mansyon. Ang lugar na naging kulungan ko sa loob ng 10 taon ay malaya na. Ngunit bago pa man kami makaalis, may isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Bianca habang hinihila siya. Isang susi. Isang susi na may nakasabit na maliit na tag na may nakasulat na Locker 402, Batangas Terminal. Napaawang ang aking bibig. Locker 402. Iyon ang locker na binanggit ni Joy. Ngunit akala ko ay nakuha na namin ang notebook. Ano pa ang itinatago nila sa Batangas? Maricel, ano yon? Tanong ni Adrian. Tiningnan ko ang susi sa aking palad. Ang laban ay hindi pa pala ganap na tapos. May isa pang sikretong pilit nilang itinatago.
Isang sikretong maaring magpabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking ama. Darating ang araw na ang lahat ng luha na inubos ko sa 10 taon ng pagtitiis ay magiging parang mga kristal na bubog na lalasla sa lalamunan ng mga taong umabuso sa akin. Masasaksihan ko ang pagguho ng kanilang mundo, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng katotohanang mas matalim pa sa anumang patalim. Sa araw na yon, ang bawat hiyaw nila ng pagmamakaawa ay magiging musika sa aking pandinig. At wala akong ibibigay na kahit katiting na habag. Dahil ang katarungan para sa aking ama ay hindi nakukuha sa pagpapatawad, kundi sa ganap na pagpuksa sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Hawak ko ang susi na may markang locker 402. Ang lamig ng bakal nito sa aking palad ay tila isang babala na ang pinakamalalim na sikreto ni na Rafael at Bianca ay naghihintay lamang na mabuksan. Habang pinapanood ko ang mga sasakyan ng pulis na lumalayo sa mansyon, bit-bit ang mga taong sumira sa buhay ko. Wala akong naramdamang panghihinayang. Tanging ang matinding kagustuhang matapos na ang lahat ang nagpapatakbo sa akin. Adrian, kailangan natin pumunta sa Batangas Terminal ngayon din. Ang sabi ko, habang humahakbang patungo sa kanyang sasakyan. Hindi na ako nag-isip kung pagod ba ako o kung nanginginig ang aking mga binti. Ang adrenaline ang nagsisilbing gasolina ng aking katawan. Mag-ingat tayo, Maricel. Kung ang susing ito ay hawak ni Bianca, ibig sabihin ay meron siyang insurance policy laban kina Rafael at Lourdes. Babala ni Adrian habang mabilis na pinapaandar ang makina. Ang biyahe patungong Batangas ay puno ng nakabibinging katahimikan. Pinanood ko ang pagdaan ng mga ilaw sa kalsada, tila mga alaala ng aking buhay na mabilis na lumilipas. Pagdating sa terminal, ang amoy ng usok ng bus at ang ingay ng mga tao sa madaling araw ay sumalubong sa amin. Hinanap namin ang hilera ng mga locker sa dulo ng istasyon, malayo sa paningin ng maraming tao. Nang makita ko ang locker 402, naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ipinasok ko ang susi. Ang tunog ng pagpihit ng kandado ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sulok. Pagbukas ng pinto, isang maliit na itim na bag ang bumagsak sa aking mga paanan. Sa loob ng bag, nakita ko ang isang digital voice recorder at isang makapal na stack ng mga peking pasaporte, mga pasaporte ni na Rafael, Bianca at Doña Lourdes, na may ibang mga pangalan. Nakahanda na silang tumakas sa ibang bansa matapos nilang makuha ang pera mula sa pagbebenta ng lupain ko. Pinihit ko ang play sa recorder. Ang boses ni Bianca ang unang narinig ko. Matalas at puno ng plano. Huwag kang mag-alala, Rafael. Kapag nakuha na natin ang pirma ng babaeng yan, itutuloy na natin ang plano kay Lourdes. Masyado na siyang matanda at pabigat. Iiwan natin siya rito sa Pilipinas habang tayo ay nagpapakasasa sa Switzerland. Sinundan ito ng boses ni Rafael. Walang bakas ng pagmamahal sa kanyang sariling ina. Oo, kailangan nating bilisan. Hindi na ako makapaghintay na mawala ang anino ni Maricel at ni Mama sa buhay ko. Ang pera ang mahalaga, Bianca. Tayo lang dalawa, isang maikling tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Kahit ang kanilang sariling pamilya ay handa nilang traidorin. Ngunit ang huling bahagi ng recording ang nagpatigas sa aking buong pagkatao. Siguraduhin mong hindi na makakasalita ang doktor na si Adrian. Boses ni Rafael. Siya ang huling nakakaalam ng tungkol sa lason na inilagay ni Mama sa kape ng tatay ni Maricel. Kapag nawala siya, malinis na ang lahat. Tumingin ako kay Adrian. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng semento. Ngayon, wala na silang kawala. Maricel, ang recording na ito ang huling pako sa kanilang kabaong. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pag-aresto sa mga Della Vega ay kumalat na parang apoy sa buong bansa.
Hindi ko hinayaang matapos ang araw nang hindi ko sila kinakaharap sa huling pagkakataon sa loob ng presinto. Sa harap ng maraming media na naghihintay, dinala ang tatlo sa interrogation room. Nakatayo ako sa harap nila. Suot ang isang puting blusa na tila simbolo ng aking paglaya. Si Bianca ay umiiyak na parang isang batang nawawala. Si Rafael ay nakayuko. At si Doña Lourdes ay pilit pa ring nagmamataas kahit gusot-gusot na ang kanyang damit. Maricel, anak, maawa ka. Hiyaw ni Lourdes nang makita ako. Yurong mo ang mga kaso. Ginawa lang namin yon dahil sa kahirapan. Kahirapan ang mansyon ba sa Forbes Park at ang mga bakasyon sa Europe ay kahirapan, Mama? Ang tanong ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. At ikaw, Rafael? Handa ka na palang iwan ng nanay mo para kay Bianca? Pinakinggan ko na ang recording sa terminal. Nakita ko ang mabilis na paglingon ni Lourdes kay Rafael. Ang gulat at puot sa kanyang mga mata ay hindi matatawaran. Anong sabi mo? Iiwan mo ako, Rafael? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, pagkatapos kong patayin ang matandang Santos para lang magkaroon ka ng pera, ang pag-amin ni Lourdes sa harap ng mga pulis at ng nakatagong kamera ng media ay tila isang malakas na pasabog. Ang ingay ng mga tao sa labas ng kwarto ay lumakas, habang sa loob ay nagsimula ang isang madugong away ni Lourdes, Rafael at Bianca. Nagsumbatan sila. Nagbunyagan ng kani-kanilang mga sikreto, hanggang sa magsakita na sila sa harap ng mga awtoridad. Golden moment. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng silid. Pinapanood silang magkawatak-watak. Ang katarungan ay hindi ko ibinigay sa kanila. Sila ang nagbigay nito sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang sariling kasakiman. Kinuha ko ang aking bag at lumakad palabas ng interrogation room. Hindi na nililingon ang mga taong minsang naging bahagi ng aking buhay. Sa labas ng presinto, sinalubong ako ng sariwang hangin at ng sikat ng araw. Ang amoy ng laya ay mas masarap pa sa pinakamahal na kape sa mundo. Lumapit sa akin si Adrian at dahan-dahang hinawakan ang aking kamay. Tapos na, Maricel. Malaya ka na. Hindi pa, Adrian. Ang sagot ko, habang nakatingin sa malayo. Kailangan ko pang ibalik ang dangan ng kooperatiba sa Batangas. At kailangan ko pang matuklasan kung ano ang tunay na nilalaman ng huling sulat ni Papa na nahanap ko sa loob ng itim na bag sa terminal. Inilabas ko ang isang lukot na papel mula sa aking bulsa. Isang sulat na may petsang mismong araw ng kanyang kamatayan. Maricel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nakauwi. May isa pang anak, si Rafael. Maricel, isang anak na itinatago nila sa isang ampunan sa labas ng lungsod. Ang batang iyon ang tunay na tagapagmana ng lahat ng utang at kasalanan ng pamilyang ito. Hanapin mo siya, bago pa siya gamitin ni Lourdes sa kanilang susunod na plano. Napahawak ako sa aking dibdib. Isang anak. Hindi ba't baog si Rafael? Kung ganoon, kaninong anak ang tinutukoy ni Papa? At bakit ito naging banta sa mga De La Vega? Ang katahimikan sa paligid ay muling nabasag ng tunog ng paparating na sasakyan. Isang itim na kotse ang huminto sa tapat namin, at isang babaeng nakasuot ng pangmadre ang bumaba. Hawak ang kamay ng isang batang lalaki na may mga matang kamukha ni Rafael. Panunurin ko ang huling pagbagsak ng korona ni Doña Lourdes habang kinakaladkar siya palabas ng presinto. Ang kanyang maranyang pangalan ay magiging kasing dumi ng putik sa kalsada. Masasaksihan ko ang takot sa mga mata ni Rafael kapag nalaman niyang maging ang huling alas na itinago niya ay naging mitsa ng kanyang tuluyang paggagunaw. Sa araw na yon, yayakapin ko ang batang walang malay. Hindi dahil sa utang na loob sa pamilyang sumira sa akin, kundi dahil sa pangako ko sa aking ama na ang katarungan ay hindi namimili ng edad. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang harapin ang katotohanang ang aking asawa
ay hindi lamang magnanakaw at mamamatay tao, kundi isang ama na itinakwil ang sariling dugo para sa salapi. Ang sikat ng araw sa labas ng presento ay tila naging malamig nang makita ko ang batang lalaki na hawak ni Sister Martha. Ang kanyang mga mata ang eksaktong hugis at kulay ng mga mata ni Rafael ay nakatingin sa akin ng may pagtataka. Sa kanyang maliit na kamay ay hawak niya ang isang luma at kupas na litrato ni Papa. Maricel, siya si Miko. Ang mahinang boses ni Sister Martha ay puno ng pait. 10 taon na siyang nasa ampunan. Ang bawat sentimong ipinadala ni Mateo Santos noon ay para sa kanya. Ang iyong ama, ang tanging nag-aruga sa kanya mula malayo, habang ang sarili niyang ama ay itinatangi ang kanyang pagkatao. Naramdaman ko ang paninigas ng aking panga. Sister, paano naging anak ni Rafael ang batang ito? Mayroon akong medical records na nagsasabing baog si Rafael. Dahil ang medical records na yon ay gawa-gawa lamang ni Doña Lourdes. Maricel, ang sagot ni Adrian na lumapit sa amin, may hawak siyang panibagong folder. Ginamit ni Lourdes ang peking record na yon para paniwalain ka na ikaw ang may problema. Para itali ka sa kanila sa pamamagitan ng guilt. Pero ang totoo, bago ka pa mapunta sa buhay ni Rafael, nagkaroon siya ng anak sa isang simpleng babae sa Batangas, na pinatay rin nila sa pamamagitan ng pananakot. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng silya ang narinig mula sa loob ng interrogation room. Sumigaw si Rafael. Pilit na kumakawala sa mga pulis nang makita niya kami sa labas ng bintana. Huwag niyo siyang isasama rito. Hindi ko siya anak, Maricel. Huwag kang maniwala sa kanila. Hiyaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang uri ng boses ng isang taong nakakita ng sarili niyang kamatayan. Dahan-dahan akong pumasok muli sa loob ng kwarto. Bit-bit ang asul na notebook at ang bata. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay tila isang hato na nagpapatahimik sa buong paligid. Hinarap ko si Doña Lourdes na ngayon ay nakaposas na sa mesa. Mama, kilala niyo ba ang batang ito? Ang tanong ko sa isang boses na kasing talim ng labaha. Ito ang batang pilit niyong itinago dahil siya ang tunay na tagapagmana ng insurance ni Papa na kinuha niyo. Nakasaad sa huling habilin ni Papa. Ang lahat ng para sa akin ay para kay Maricel. Ngunit ang bahagi ng kooperatiba na hindi ko pag-aari ay para sa batang itinago ng mga De La Vega. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ang kanyang labi ay nanginig, at ang kanyang mapagmataas na mukha ay tuluyang gumuho. Hindi yan maaari. Patay na dapat ang batang yan. Sinabi ni Bianca na naayos na niya ang lahat. Lumingon ako kay Bianca na kasalukuyang nakaposas din sa kabilang sulok. Ang kanyang tawa ay nakakapangilabot. Isang tawa ng isang taong wala nang mawawala. O Lourdes, akala mo ba ay susulod ako sa iyo ng bulag? Itinago ko ang bata para magkaroon ako ng alas laban sa inyong dalawa ni Rafael. Pero mukhang mas matalino si Maricel kaysa sa ating lahat. Golden moment. Lumukad ako sa harap ni Miko at hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Huwag kang matakot, Miko. Hindi ka na babalik sa ampunan. At hinding-hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito. Ikaw ay isang santos mula ngayon. Hinarap ko ang hepe ng mga pulis. Sir, kasama na sa mga kasong isasampa namin ang child abandonment at pangingikil. Gusto ko ring paimbestigahan ang pagkamatay ng ina ni Miko 10 taon na ang nakalilipas. May hinala akong may kinalaman din sila roon. Habang inilalabas na ang mga De La Vega upang dalhin sa provincial jail, huminto si Rafael sa tapat ko. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, pero wala akong nakitang pagsisisi. Tanging takot para sa kanyang sarili. Maricel, parang awa mo na. Ang bata, huwag mo siyang kunin sa akin. Pagmamakaawa niya, wala kang anak. Rafael, meron ka lang biktima, ang huli kong sabi. Pinanood ko silang isakay sa itim na sasakyan ng mga pulis. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan
ay tila huling yugto ng isang mahabang bangungot. Ngunit sa gitna ng katahimikan pagkatapos ng kaguluhan, isang puting sasakyan ang pumasok sa compound. Bumaba rito si Daniel. Hingal na hingal at may hawak na isang sulat na may selyo ng korte. "Maricel, may problema sa kooperatiba sa Batangas," sigaw ni Daniel. May mga armadong tao na sumakop sa taniman. Sinasabi nila na ang lupa ay naibenta na ni Rafael sa isang sindikato bago pa man siya maaresto. At ang sindikatong yon, hindi sila titigil hanggat hindi ka nila nakukuha. Naramdaman ko ang mabilis na paghila sa akin ni Adrian patungo sa loob ng presinto. "Maricel, kailangan nating protektahan si Miko. Hindi pa tapos ang laban." Ang pamilya ni Rafael ay mga tauhan lamang ng isang mas malaking organisasyon na gustong makuha ang lupain ng tatay mo dahil sa mineral na itinatago nito sa ilalim. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa parking lot. Ang aking sasakyan ay nagliyab sa gitna ng kadiliman. Ang init ng apoy ay dumampi sa aking mukha. Isang paalala na ang tunay na kaaway ay ngayon pa lamang nagpapakita ng kanilang mga pangil. "Adrian, kunin mang bata," sigaw ko habang pilit naming hinahanap ang labasan. "Daniel, tumawag ka ng backup sa Batangas." Sa gitna ng usok at kaguluhan, nakita ko ang isang anino ng isang lalaking, nakasuot ng mamahaling Amerikana, nakatayo sa labas ng gate ng presinto. Hindi siya pulis. At hindi siya si Rafael. Hawak niya ang isang asul na notebook, isang kopya ng notebook ni Papa na akala ko ay iisa lang. Ngumiti ang lalaki sa akin. Isang ngiting puno ng panganib. 10 taon kaming naghintay. "Maricel, ibigay mo na ang susi, o ang batang yan ang unang magbabayad." Pananurin ko ang huling pagtatangka ng mga demonyong ito na agawin ang lahat ng sa akin, habang unti-unti silang kinakain ng sarili nilang apoy. Masasaksiyan ko ang pag-atras ng mga armadong lalaking ito kapag nalaman nilang hindi ako ang babaeng maaari nilang takutin, kundi ang babaeng magiging mitsa ng kanilang ganap na pagkawasak. Sa araw na yon, walang ginto o mineral ang makapagliligtas sa kanila mula sa batas na ako mismo ang nagpatibay. Ngunit bago ang lahat ng iyon, kailangan ko munang tiyakin na ang batang nasa aking piling ay ligtas mula sa mga pangil ng sindikatong pumatay sa aking ama. Ang makapal na usok mula sa sumabog kong sasakyan ay bumabalot sa paligid ng presinto. Tila isang madilim na kumot na nagtatago sa panganib. Hawak ko ng mahigpit ang kamay ni Miko habang dahan-dahan kaming umaatras patungo sa loob ng gusali. Sa labas ng gate, ang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana si Mr. Valdez. Ang utak sa likod ng lahat ng paghihirap ng aking ama ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang ngiti ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat. "Ibigay mo sa akin ang susi, Maricel." Ang boses ni Mr. Valdez ay umalingaungaw sa gitna ng ingay ng mga sirena. Ang lupain sa Batangas ay hindi lang para sa kape. Alam nating dalawa ang nakatago sa ilalim nito. Huwag mong idamay ang bata sa katigasan ng ulo mo. "Ang lupang iyon ay hindi kailanman magiging sa iyo, Valdez," sigaw ko. Ang aking boses ay matatag, kahit ng aking puso ay tumitibok ng mabilis. Ang bawat butil ng lupa roon ay pag-aari ng kooperatiba. Hindi mo ito makukuha gamit ang dahas. Biglang kumilos ang mga tauhan ni Valdez. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa semento ay mabilis at mapanganib. Ngunit bago pa man sila makalapit, isang serya ng malalakas na ilaw mula sa mga sasakyan ang sumulpot mula sa kalsada. Ang mga tauhan ni Daniel mula sa Batangas, kasama ang mga elite forces ng kapulisan, ay dumating na. Ang tunog ng mga pinto ng sasakyan na sabay-sabay na bumubukas ay tila isang babala ng paparating na hustisya. "Adrian, dalhin mo si Miko sa loob." Utos ko
Hindi ko hinayaang mabitawan ng bata hanggang sa masiguro kong ligtas siya sa likod ng mga makakapal na pader ng presento. Hinarap ko si Valdez. Inilabas ko ang asul na notebook na hawak ko. Valdez, akala mo ba ay ikaw lang ang may kopya? Ang notebook na hawak mo ay kulang ng huling 5 pahina. Ang mga pahinang naglalaman ng lahat ng transaksyon mo sa mga dayuhang kumpanya. At ang susing hinahanap mo, hindi ito susi ng isang pinto. Ito ay susi ng isang digital vault na kasalukuyan nang binubuksan ng National Bureau of Investigation. Nakita ko ang biglang pagkawala ng ngiti sa mukha ni Valdez. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ang takot ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang mukha. Akala mo ba ay matatakot mo ako sa ganyan, Maricel? Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Alam ko kung sino ka. Valdez, isa kang magnanakaw na nagtago sa likod ng mga Delia Vega. Ang sabi ko, habang dahan-dahang lumalapit sa kanya, pinaliligiran na kami ng mga pulis. Pinatay niyo ang tatay ko dahil tumanggi siyang ibenta ang kaluluwa ng Batangas sa inyo. Ngayon, ang kooperatiba na binuo niya ang siyang maglalagay sa iyo sa likod ng mga rehas. Isang mabilis na pagkilos ang ginawa ni Valdez. Tinangka niyang kumuha ng baril mula sa kanyang Amerikana. Ngunit ang tunog ng mabilis na paghila ng mga baril ng mga pulis ay sapat na upang mapatigil siya. Ang pagbagsak ng kanyang baril sa semento ay tila tunog ng kanyang huling pagkatalo. Dali niyo siya, utos ng hepe. Isama niyo sa mga De La Vega. Pinanood ko si Valdez habang kinakaladkar siya patungo sa sasakyan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Rafael na nakatingin mula sa bintana ng interrogation room. Ang kanyang muka ay puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na ang kanyang mga kakampi. Wala na ang kanyang yaman. Wala na ang kanyang kinabukasan. Golden moment. Nilapitan ko si Adrian na nakatayo sa tabi ni Miko. Hinawakan ko ang balikat ng bata at tumingin ako sa langit. Ang usok ay dahan-dahan nang napapalitan ng liwanag ng bukang liwayway. Ang amoy ng sunog ay napalitan ng sariwang amoy ng ulan na nagsimulang pumatak. Tila hinuhugasan ang lahat ng dumi ng nakaraan. Tapos na ba ang lahat, Maricel? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pagod, pero may halong ginhawa. Malapit na, Adrian. Kailangan lang nating bumalik sa Batangas upang simulan ang paghihilom. Sagot ko. Ngunit habang inihahanda namin ang pag-alis, isang huling tawag ang pumasok sa aking cellphone. Mula ito sa ospital, kung saan dinala si Bianca kagabi matapos ang kanyang pag-atake sa presinto. Mrs. Maricel? Si Bianca Santos po ito. Tumakas siya sa ospital. Ang boses ng nurse ay nanginginig. May iniwan siyang sulat para sa inyo. Nakasulat dito, ang huling regalo para sa asawa mo ay nasa lumang bodega. Ang apoy ay hindi pa ganap na namamatay. Napatigil ako sa paghinga. Ang lumang bodega sa Batangas, nandoon si Daniel at ang lahat ng mga dokumento ng kooperatiba. Adrian, mabilis si Bianca. Hiyaw ko habang tumatakbo patungo sa sasakyan ni Daniel. Ang biyahe patungong Batangas ay naging isang karera laban sa oras. Habang binabaybay namin ang kalsada, nakikita ko ang mapulang liwanag mula sa malayo. Ang langit ng Batangas ay hindi na kulay asul. Ito ay kulay kahel. Ang kulay ng apoy na lumalamon sa aming kabuhayan. Pagdating namin sa compound, ang lahat ay nagkakagulo. Ang tunog ng naglalakihang apoy na kumakain sa kahoy ng bodega ay nakapanging ilabot. Nakita ko si Daniel na pilit na inilalabas ang mga gamit habang sa itaas ng bodega. Sa gitna ng usok, nakatayo si Bianca. May hawak siyang sulo. Ang kanyang tawa ay tila isang hiyaw mula sa impyerno. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman ng mga Santos, walang makikinabang nito. Sigaw ni Bianca. Bianca, bumaba ka riyan. Mapapahamak ka. Sigaw ko
habang pilit na lumalapit sa gitna ng matinding init. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng bubong ang narinig. Ang bodega ay nagsimulang gumuho. Sa gitna ng usok, nakita ko ang huling sulyap ni Bianca sa akin, isang sulyap ng purong pot, bago siya lamunin ng naglalakihang apoy at bumabagsak na mga poste. Naramdaman ko ang paghila sa akin ni Adrian palayo. Ang init ng apoy ay dumampi sa aking balat. Isang huling haplos ng nakaraang puno ng pait. Huminto ako at pinanood ang pagtupok ng apoy sa bodega. Lahat ng galit, lahat ng pagtataksil, at lahat ng kasinungalingan ay unti-unting naging abo sa harap ng aking mga mata. Tumayo ako ng matuwid sa gitna ng init at usok. Ang bodega ay maaring gumuho, pero ang lupain ay mananatili. Ang kooperatiba ay muling babangon, mas matatag at mas matapang. Maricel, halika na, tawag ni Adrian habang hawak ang kamay ni Miko. Lumakad ako patungo sa kanila. Hindi na nililingon ang nagbabagang alaala sa aking likuran. Ang laban ay tapos na. At sa wakas, ang kapayapaan ay nagsisimula ng yumakap sa aming mga puso. Ang bawat sugat ay may kani-kanyang panahon ng paghilom. Ngunit ang peklat na iniwan ng 10 taon ng pagtitiis ay mananatiling isang paalala na ang katatagan ay hindi nasusukat sa haba na iyong pagtitiis, kundi sa tapang mong tumayo at lumaban. Masasaksihan ko ang paglipas ng mga panahon kung saan ang amoy ng barakong kape ay hindi na magpapaalala ng pait ng kahapon, kundi ng tamis ng kalaya ang ako mismo ang nagtanim. Sa araw na ito, ang katarungan ay hindi na isang pangarap, kundi ang hanging nilalanghap ko sa bawat umaga ng aking bagong buhay. 1 taon na ang lumipas mula nang matupok ng apoy ang lumang bodega sa Batangas. Ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali mas matatag, mas malaki, at gawa sa mga materyales na hindi basta-basta matitibag ng kahit anong sulo. Ang Santos Barajo Cooperative ay hindi na lamang isang pangarap ng aking ama. Ito na ang sentro ng kabuhayan ng libo-libong pamilya sa aming lalawigan. Nakita ko si Miko na masayang tumatakbo sa pagitan ng mga puno ng kape. Kasunod si Daniel. Ang bata na dati ay may matinding takot sa kanyang mga mata ay naging isang masigla at matalinong bata. Hindi ko siya itinuring na anak ni Rafael. Itinuring ko siyang anak ng aking ama, ang huling regalong iniwan ni Papa upang magkaroon ako ng dahilan na magpatuloy. Maricel, tapos na ang huling batch para sa export. Ang boses ni Adrian ay nagmula sa aking likuran. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang mainit na tasa ng kape sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pundasyon na hindi nanghihingi ng kapalit, kundi nagbibigay ng katahimikan. Salamat, Adrian. Para sa lahat. Ang mahina kong sabi habang humihigop ng kape. Ang pait nito ay sapat lamang upang gisingin ang aking diwa, malayo sa pait ng lason na minsang pumatay sa aking ama. Nabalitaan mga ba ang huling hatol ng korte? Tanong ni Adrian habang naupo sa tabi ko. Tumango ako ng dahan-dahan. Habang buhay na pagkabilanggo para kay Rafael at Valdez. Si Doña Lourdes naman ay mananatili sa hospital wing ng bilangguan dahil sa kanyang lumalalang sakit. Ang lahat ng kanilang ari-arian ay naremata na ng bangko at ang iba ay naibigay na bilang danyos sa ating kooperatiba. Maraming nagtatanong sa akin kung napatawad ko na ba sila. Ang sagot ko ay palaging iisa. Hindi ko sila pinatawad sa paraang inaasahan ng marami, ang kalimutan ng lahat, at bumalik sa dati. Ang tunay na patawad na ibinigay ko ay ang pagpapatawad sa aking sarili, habil sa pananatili ko sa isang sitwasyong hindi ko deserve. Pinatawad ko ang aking sarili dahil sa pagpapabaya sa aking halaga sa loob ng 10 taon. Ang pagpapakulton sa kanila ay hindi paghihigante. Ito ay paglalagay ng hangganan. Ito ang katarungang nararapat para sa aking ama
at para sa batang si Miko. Dinalaw ko si Rafael sa huling pagkakataon nung nakaraang buwan. Sa likod ng makapal na salamin ng selda, nakita ko ang isang lalaking wala nang ningning ang mga mata. Gusot ang balat at nanginginig ang mga kamay. Tinangka niyang magmakaawa. Humingi ng isa pang pagkakataon at gamitin muli ang kanyang mga mabulaklak na salita. Ngunit sa pagkakataong yon, wala akong naramdamang galit. Wala rin akong naramdamang awa. Tanging katahimikan ang ibinigay ko sa kanya, ang pinakamasakit na sagot sa isang taong sanay na kontrolin ako sa pamamagitan ng ingay ng kanyang mga kasinungalingan. Tumayo ako at lumakad palayo nang hindi lumilingon. Sa sandaling ngayon, alam kong ganap na akong malaya. Golden moment. Hinawakan ni Adrian ang aking kamay sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Hindi kami nagmamadaling pumasok sa isang bagong kasal. Pero alam naming ang bawat araw na magkasama kami ay isang hakbang patungo sa isang relasyong binuo sa respeto at katotohanan. Tiningnan ko ang langit ng Batangas. Ang mga ulap ay mapuputi at malinis. Tila hinugasan ng bawat luhang iniyak ko noon. Ang aral na natutunan ko sa mahabang paglalakbay na ito ay simple lamang. Ang pagiging mabuti ay hindi dapat maging katumbas ng pagiging tanga. Ang isang babaeng Pilipina ay maaring magmahal ng tapat, pero kapag ang kanyang dignidad na ang yurakan, kaya niyang buwagin ang mga bundok upang protektahan ang kanyang dangal. Ang bawat tasa ng kape ay nagsisimula sa pait, bago mo malasap ang tunay na sarap gaya ng buhay. Ang hirap ay bahagi lamang ng proseso upang maging matatag. Tara na, Maricel. Hinihintay na tayo ni Miko sa dalampasigan. Aya ni Adrian. Numiti ako, isang tunay at tapat na ngiti. Kinuha ko ang aking sombrero at lumakad patungo sa aking pamilya. Ang alon ng dagat ay humahalik sa pampang, tila bumubulong ng isang bagong simula. Ang Barako Queen ay hindi na kailanman muling yuyuko. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, ang araw ay laging sumisikat para sa mga taong hindi sumukong hanapin ang kanilang sariling liwanag. Tapos na ang kwento ng pagtataksil, nagsisimula na ang kwento ng aking kapayapaan.